pong mag-file at panukala para po taon-taon naka-allocate na po ito sa ating pong daan, no? Ating pong pagkatuloy ng mga post-harvest facilities, no? Bibigyan na natin ito ng pondo kasi ito na, gaya ng sabi nyo, napakahalaga po dito. Kaya nakikita natin yung mga nabubulok at tinatapon na lang na produkto dahil po sa kakulangan nito. Biro ninyo, nag-uusap tayo ng kakulangan sa pagkain, kamahalan ng sibuyas, bawang, kamatis. Makikita natin, may mga nagtatapon ng kamatis, may mga nagtatapon ng kalabasa, di ba? Alright. Tama kayo, Peter. Talagang, Itong kadiwa, ito interesado ako rito. Institutionalizing the kadiwa. O paano ang sistema nito? Ito maganda to pag natupad ito. well, actually, sa ngayon kasi, no, nakadepende ito sa ating administrasyon, sa ating Pangulo. Kung sa ngayon, sabi ko nga, ito po yung prioridad ng Pangulo. No, paano po kung dumating yung next administration na hindi na po itong prioridad, no, baka mawala na naman po yung mga kadiwa natin. Ito yung malaking bagay po, no, itong market linkages, no, para po pag-alit, automatic meron na po pagdadala yung ating po mga magsasaka. No? Kaya ang gusto natin mangyari dito, ito po ay i-institutionalize na ng taon-taon kahit sino man ang nakaupong administration, meron pong kadiwa. No? So yun po yung gusto natin mangyari dito. Kasi yan ang mahirap ko. Harapin natin ang katotohanan. Kumagkamisan, may mga magagandang proyekto ang previous administration. Pag may bago nang nakaupo, ini-scrap na, inaalis na, ini-chepuera na. Tama kayo, Vic, ano? Kaya kailangan po ito sana ay isa batas para po hindi nakadepende ito ng kaninong administrasyon. No? Yun po yung natin pong gusto mangyari po dito. Well, nakikita ko yung inyong ad, Kong. Napakaganda po ng layunin ng inyong ad. At kung ito po'y matutupad, palagay ko, malaking tulong po ang magagawa ng inyong panig. Ito pong pagpapaunlad sa ating kabuhayan. Kasi nakita naman natin doon sa ad ninyo na talaga namang very touchy,